Hello, Cancer. Ito na yung forecast or reading mo for the month of May. Kamusta? Napakainit ngayon. Stay hydrated and ingat-ingat. Maraming salamat sa inyong time, lalo na doon sa mga matatagal na followers, taga-subaybay natin. Thank you and grateful po ako sa lahat ng inyong suporta. Bago man po kayo or matagal na, thank you. Mga nag-avail ng membership subscription, thank you. Mga laging nagko-comment, like, share, heart, hindi nag-i-skip ng ads. And yung mga nagbibigay sa akin ng regalo, naku, thank you naman throughout the years. Hindi ko na, sino ba? Si Miss Belinda? Sino pa? Si Miss Yoli? Miss Michi? Sino pa? Miss Joanne? Joanne na taga Germany. Yan, thank you ah. Yung mga gustong mag-avail ng exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng membership, mag-avail po kayo, ng subscription sa aking one and only official FB page. Purple Team Meta Verified, may check sa dulo, ha? Yun lang yung way, maka-avail kayo ng exclusive perks, etc. sa akin. At mag-ingat sa mga fake scammers, no? Yung mga official page ko po ay Meta Verified, Teen Arcana, tsaka Purple Team, parehong may check. Yung mga scammers, i-add friend kayo, i-chat kayo, huwag nyong i-entertain yung mga ganun. Dahil hindi ko yun gagawin. Yun yung mga fake. And syempre, kung bago kayo, huwag na rin nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe or follow. Paki-turn on na rin yung bell notification dyan. Ano to? Four of Swords. Strength card is Leo energy. Four of Swords, air sign energy. Two of Pentacles, earth sign energy. Okay. Magician is Gemini. Six of Cups is water sign. Sa bottom mo, Two of Cups could be water sign ulit. So, yung mga numbers na lumalabas sa cards, may 24, may 5, 30, 36, 45, 38. Merong 4, number 8, number 2, number 10, number 1, number 6, number 2. Pwede may mga repeating numbers kasi yung mga lumalabas sa cards yun yung mga numbers na binibigay ko. So, may dalawang 2. Naku, may thief dito, Cancer. So, lahat na gusto manood sa reading ni Cancer, welcome. Okay? Kung gusto nyo mang manood, importante nakaka-relate kayo. Kahit late pa yung petsa dumating sa inyo to. Mukhang may mga importanteng bagay na kailangan mong harapin, asikasuhin. Hindi ko alam kung may mga kaso, hearing, legal process. Kasi judication eh. Decision yun eh. Meron something na pagmimitingan, paghihiringan, no? Hindi hintayin ninyo yung pagbaba ng decision dito. May judge, merong mamamagitan, merong paghaharap, or pakikipag-areglo, pakikipagkasundo. Pwedeng literal na lawyer yan. Alam mo yun. Sa korte, etc. or sa city hall.
So, sa tingin ko, this is something na wala kang magagawa kundi, mag-appear. Kung mayroong mga pasabpi na rito, etc., patawag, no, hearing, maghaharap kayo, wala kang choice. And hindi rin sa'yo yung decision eh. Merong someone na magjo-judge dyan, magde-decide eh. Something na related sa pagnanakaw, dear, kasi may thief dito. Ano ba to? Kaso ba to talaga? Kasi may thief. Meron mang naargabyado rito, reklamo. Alam mo yun, magpo-file ng reklamo about someone, about pangaagaw, about pagnanakaw, about nawawala, pwede rin naman, parang nire-report mo yan, pinapablatter mo na merong nagnakaw ng ganito, nawala yung ganito, kung nanakawan ka man. So mag-ingat ka, hindi ko alam kung mangyayari pa lang to or nangyayari na or nangyari na in the past. Pwede kasing iba-iba sa inyo ang dating, no? Pwedeng yung iba past, present, and future. Matured man, pwede rin may LDR dito. May agwat ng edad to, kung relationship to. Or kung sino man to, kadil mo na may edad. Kung sa love life man yan, pwedeng may malayo eh. Pag distant horizon, ang layo ng distansya niyo. Pwedeng literal na malayo-malayo yung kinaroroonan ninyo sa isa't isa. Sabi ko nga, pwedeng LDR. Pero pwede rin ang layo-layo ng agwat ng edad. Kung sino man yung person na yan. O pwedeng lalaki. O, pero neutral tayo dito pagdating sa mga gender. So, kahit na anong gender. Yung thief na yan kasi pwede talagang literal na magnanakaw yan. Manakawan ka, mawalan ka, maagawan ka eh. Material man or hindi yung maaaring maagaw sa iyo dyan or mawala sa iyo. Someone or something na nakaka-steal ng something sa iyo. Yun yung ibig sabihin ni thief. Distant horizons, ito yung mga pwedeng yung iba sa inyo, nasa malayong lugar kayo, like nasa abroad or baka OFW kayo, hindi ko alam. Or nagbabala kayong umalis, mag-travel, magtrabaho sa ibang lugar na malayo sa pamilya ninyo. Pwede rin naman. O yung iba malayo kayo sa pamilya niyo, siguro yun yung dahilan. No? Kung timing yan, malayo pa, matagal pa. Kasi distant eh. Sabihin, malayo, matagal pa, tatahakin yan. Kung pagta-travel yan, ang tagal-tagal. Kung proseso yan, kasi may judication dito, malayo, matagal yung proseso. Oh, matagal bago matapos yung proseso na yan. Kaya kung may mga hearing-hearing dyan, baka abutin ng matagal. Yung mga hearing, yung kaso, or bago matapos yung process na yan, legal process, legal matters, or bago bumaba yung hinihintay ninyong decision dyan, o kung decision man ng korte yan or whatever. Ha? Oh. Mature man is someone who is wise, someone who is experienced na, maaaring maging mentor mo or someone na makatulong sa'yo. In financial man yan or matuto ka sa kanya in knowledge. Pwede rin naman. Someone na makakapag-educate sa'yo. Parang mentor nga. Or magbibigay sa iyo ng support. 45 throne. Your potential is endless. Wow, ang ganda. So, ngayong may maraming opportunity. Or malawak. Sabihin na natin, malawak yung potential mo. Oh. Potential mo in general for growth, sa career. Alam mo yun, nandun yung mga magagandang possibilities sa iyo ngayong month, no? So, make the most of it, no? Sayang naman yung mga opportunities mo na mag-level up ka, mag-grow ka, maging successful ka, or maging happy, kung ano man yan.
O villain, you can always rewrite the story. Parang meron ng sign na lumitaw yung ganito kanina. Villain, pwedeng pinapalabas ka na ikaw yung masama dun sa kwento. O, kasi sinasabi dyan, pwede mo naman baguhin yung story. Pwede mong i-rewrite eh. Importante naman yung truth eh. Ano naman, kahit naman siraan ka nila kung ano-ano lang yung sabihin nila sa'yo kung hindi naman totoo. At saka kahit na lumitaw ka man na villain dyan, pwede mo pa rin naman baguhin yung buhay mo. Yun naman ang ibig sabihin dyan. Pwede mong i-rewrite yung story mo eh. Hindi naman yun yung end chapter mo eh. Di ba? Hindi pa naman katapusan ng mundo. So, pwede mo pang baguhin yan kung talagang gugustuhin mo. Okay? Pwede nga yun, actually, yung mga kaso ng paninira, ayan, no, pwedeng dumaan sa korte, di ba? Halimbawa, siniraan ka ng pagkatao. Hindi ko alam, hindi ako abogado, so hindi ko alam kung anong tawag doon, di ba? Paninirang puri. Yan. Pwede mo naman sampahan ng kaso rin. Pero ibig lang sabihin nito, pwede mong baguhin yung situation mo, yung buhay mo, yung yung current situation mo para sa mga short term. Ikaw ang in control dyan eh. O elevate, diba? Sabi ko nga, merong endless potential opportunities for you. Nasa sayo na yan kung i-grab mo every opportunity para sa iyong personal growth, blow up, success, diba? Happiness, elevate. You get what you believe you deserve. It's time to raise your standards now. So don't settle for less. Palagi kang mag-strive na maging better. Diba? Kasi kung ano lang yung sineset mong limitasyon para sa sarili mo, di yun lang din yung marireceive mo. Sabi nga dyan, endless potential, sky is the limit eh. Wala namang masama kung mangangarap ka, kung magsiset ka ng mataas na mga goals, standards para sa sarili mo, di ba? After all, para sa iyo rin naman yun eh, di ba? Decision talaga yung sinasabi ko. Tapos merong weighing scales, di ba yan yung symbol ng justice? Korte. Baka yung iba talaga dito merong something about pagbaba ng decision ng court or mga legal matters, procedures na hinihintay ninyo. So, pwede ngayon na. Di ba? Pwedeng itong month ng May na to, pwedeng bumaba yung decision or pwedeng ma-prolong kasi sabi ko nga, pwedeng ang tagal-tagal na yan. Pero kung halimbawang years ago pa yan, maring itong May, nandun na yung pagbaba ng decision. Sometimes the best decision is no decision at all. So, gamitin mo na lang yung discernment mo. Pagdating dito sa matter na to, sa sitwasyon na to, hindi kailangan lagi na meron tayong babaguhin, gagawin. Minsan mas maganda na i-observe natin as is lang. Okay? Minsan, kung wala naman talagang dapat gawin, walang problema, yun, di wala, hindi mo kailangan mag-decide, hindi mo kailangan gawin to, gawin yan, di ba? Sa bottom ng deck mo yung Two of Cups, this is partnership or connection, ayan o. Pwedeng pagpasok ito sa relationship. Kung may kakonect ka na, maganda to kasi parang sinasabi rito, parang gusto nyo yung isa't isa. Or feel nyo yung isa't isa, parang pareho nyong type yung isa't isa, pareho kayo. You are on the same page nitong person na to. Oh, pwede kasing you equally feel about each other. Kung ano man yung nararamdaman nyo na yan. Kung hindi ko alam kung ito ay umuusbong pa lang na connection or kakasimula pa lang. Alam mo yun? So, ayun na nga yung possibilities na sinasabi. Pati sa love life mo. Kaya kung single ka, naghahanap ka ng love, hindi, andyan yung possibility na may potential na person na ma-attract sa'yo and at the same time, ma-attract ka rin sa kanya. Okay, ayan o.
For some of you na nasa relationship, na nasa marriage, this is just a sign na harmonious yung relationship ninyo. No, masaya kayo sa isa't isa. You love each other. So, wala naman ako nakikitang problem dyan. Ayan, going strong. O, diba? Going strong. Yung mga in a relationship, in a marriage. Pero nakakakita ako ng new cycle para sa inyo. Ayan yung Wheel of Fortune. Ang ganda. Expect mo na yung mga magagandang pagbabago. Expect mo na magkakaroon ng mababaliktad yung situation in a positive way. So, from pangit na sitwasyon, from hindi okay into a better. Kasi Wheel of Fortune mo upright. Ito na yung pagpihit ng wheel, and this time yung wheel ay nakatayo, which is maganda yun. Para yan, kumbaga pabor sa'yo yan. Okay? Could be a new chapter, a new cycle na sisimulan in general, or sa love life mo, since nakakita naman ako ng union, connection, or partnership with the Two of Cups. Ano pa? Ito yun yung no decision, Four of Swords. Tingin ko lang, wala kang dapat gawin dun Hayaan mo lang muna mag-unfold yung sitwasyon. Or kailangan mong mag-take a break with the Four of Swords. Pag-isipan mo muna mabuti, bago ka magawa ng decision. Pero pwede rin kasi nga, wala ka naman dapat kailangan gawin na decision dun Kailangan mo lang kumalma, magpahinga, tumigil, pansamantala. Okay? Ang ganda. Nakaka-feel ako ng opportunity dito. Kasi meron kang option na makapamili, Cancer, sa love life man ito, or sa career, alam mo yun, ganda yung maganda yung opportunities na paparating sa'yo. Ito na siguro yung magandang moment with the Wheel of Fortune. Ito na siguro yung big break na hinihintay mo in career, in love, or in money, no? Ganda. Andyan yung new contract, successful partnership, or romantic connection. Ayan parang nakikita ko kasi dito, wala kang dapat galawin Baliktad si Magician Ayan stay put ka lang, stay still. Relax ka lang muna dyan. Wala kang dapat galawin dito. Kung ano man yan, basta yun yung napipil ko sa Magician. Sabi nga nila, diba, ito pa kanina ko ba napipil, tumitingin ako. Kung wala naman diferensya, bakit mo i-fix? Kung wala ka naman dapat ayusin, kumpunihin, wala naman diferensya, ba't mo babaguhin, di ba? Kung nag-work naman yun, parang yun yung feeling ko rito sa tatlong cards na ito Okay? So, kung love life man yan, pwede. Sa career mo, pwede rin. Halimbawa, bakit mo papalitan yung person mo wala naman kayong problema. Okay naman yung relationship ninyo, kasundo naman kayo, 'di ba? Unless ikaw yung hindi mapakali. O halimbawa, etong work mo, okay ka naman dito. Unless talagang naghahanap ka ng growth, naghahanap ka ng mas malaking salary, 'di ba? Parang yun lang. Sa ngayon, parang wag mo na lang munang galawin yan kasi mukhang okay pa naman. Yun yung feeling ko doon. Okay? Closing message tayo. Remember, you are surrounded by your ancestors. Whatever steps you choose to take, they will always be with you. You hold each of their memories within your body to connect you to their knowledge of the past. Know and trust that everything will turn out okay. Affirmation, in times of loneliness, my ancestors are close by to comfort me. So whether ancestors yan, yung tinutukoy dyan, or yung support na kinakailangan mo sa paligid mo from a loved one, relatives, or close friends, circle, alam mo yun. During times na iniisip mo na mag-isa ka, meron at merong mga tao or support na nandyan sa paligid mo. Okay? Para gabayan ka,
para damayan ka, samahan ka nila sa iyong journey. Godspeed, babush.